Mga bawal banggitin habang nag-live selling at sa pag-upload ng videos. Ano-ano kaya ang mga ito? Natakot ka bang magkaroon ng live violations or video violations? Kung oo, this video is for you. Hi everyone! So this is Mommy Nance at nagbabalik naman tayo sa ating pamalakasang TikTok affiliate tips. Naranasan niyo na bang magkaroon ng violations dahil may nabanggit kayong words during live selling na dapat hindi niyo banggitin at sa mga videos na in-upload niyo at na-shock kayo dahil nagkaroon agad kayo ng dalawang violations. Ano-ano kaya ang mga ito? May mga salita talaga tayong dapat hindi binabanggit during live selling or sa paggagawa ng video because this is under misleading content. So what is misleading content? So let us define first what is misleading content na nagbibigay ng violation. Content is considered as misleading if it contains false display of information, exaggerated promises, comparison, at false claim. At may iba-iba po tayong klase ng misleading content. So here in our video, magdi-discuss lang muna tayo ng isang type of misleading content. So based on my experience here on TikTok, bilang isang TikTok affiliate at bilang isang live seller, alam nyo bang nakaranas na ako ng TikTok violation under exaggerated claims. So ano nga ba yung exaggerated claims and descriptions? So ito yung talamak ngayon na hindi mo pala alam na nagkakaroon ka na ng violation dahil sa word or mga salitang binanggit mo during the live selling at sa mga videos na in-upload mo. Ano nga ba yung tinatawag na exaggerated claims at description? Pag sinabi natin exaggerated claims is gumagamit tayo ng mga hyperbolic words na nag-define sa isang product na hindi makatotohanan. May mga claims tayo na absolute claims na hindi na siya angkop sa description ng isang product. So ano nga ba yung mga examples of words na dapat nating iwasan para hindi tayo magkaroon ng violation under exaggerated claims at description? So unahin natin ang number 1. The first word is or phrases is number 1 product. Diba? Number 1 pa lang yan, bawal tayong gumamit ng salitang number 1. So for example, this is the number 1 product here in the market. This is the number 1 trending here on TikTok. Bawal na bawal po tayong maggamit ng number 1. Kasi wala tayong proof na ito talaga yung number 1 talaga na product as of the moment. The second one, bawal tayong gumamit ng word na the best at the only one. So, bawal po tayong maggamit ng mga words na the best, the only one during live selling or sa video natin. Kasi wala namang katunayan na ito talaga yung the best na produkto at ito lang talaga yung the only one na product na nag-i-exist here on TikTok. So, bawal na bawal tayong gumamit ng the best at the only one. Third one is the word miracle. Diba? Bawal na bawal tayo especially if we are promoting products na for example vitamins or other products, especially skincare. So, bawal tayong gumamit ng word na miracle. Diba? Bawal tayong gumamit ng word na miracle kasi wala namang proven or tested na nagbibigay to ng miracle or nakakapaggamot talaga to sa isang karamdaman. So, bawal na bawal po tayong gumamit ng word na miracle at iwasan po natin yan kung ayaw nyo magkaroon ng violation. At number 4, bawal na bawal tayong gumamit ng word na instant. For example, this product will give you an instant result. In just 7 days, puputi ka kaagad or mawawala yung pimples nyo. Bawal na bawal po tayong mag-mention ng word na instant sa during live selling at sa mga videos na i-upload natin. Bawal po yan. At number 5, bawal na bawal tayong gumamit ng before and after. So when you say before and after, meron tayo dito mga exaggerated improvement talaga na grabe. For example, itong product na to, yung target niya lang is, eto lang talaga yung purpose ng product na to is matanggal yung pimple na to. Pero sa exaggerated claims mo, sa paglalagay ng before and after, kahit mga sugat or kung ano-ano ay nilagay mo. So ibig sabihin, kung ano lang yung intended ng isang produkto or isang bagay na binibenta natin here on TikTok, yun lang yung gagawa natin ng before and after. Huwag po tayong maglalagay ng exaggerated claims na before and after. So, wala dapat makikitang malalang improvement kasi hindi naman po yan proven na tested. At number 6, dito talaga ako guys nagkaroon ng violation sa pag-mention ko dito kay number 6. Avoid using the word 100% natural. For example, 100% cotton. Kasi nag-live ako guys, tapos nabanggit ko doon
doon, sinabi ko na, okay, this panty is made of 100% cotton. Ayun, nagkaroon kaagad ako ng violation, 2 violation points kaagad. Then avoid using 100% natural. Guys, bawal na bawal talagang mag-claim na eto talaga isang product na to is made of 100% natural ingredients or 100% cotton or iba pa. Bawal na bawal tayong gumamit ng 100% na word. We are done already with the false description and claims. So the next topic will be false display of information. If you want more TikTok affiliate tips, comment lang po kayo dito below and please don't forget to follow and subscribe. So ayun lang mga momshi, I hope na nakatulong ako and see you on the next topic.